Ito ay isang video to educate people on why some people get into drug use. No? Itago na lang natin sa pangalan itong taong to na si Leo. Si Leo, bata pa lang siya, naniniwala na siya na his existence is not enough. No? Kailangan, lagi niyang pinapatunayan yung worth niya. No? Kailangan may achievement, kailangan may nagawang ikaka-proud, no? Whether siya or yung parents niya or yung family niya, no? Basta kailangan niyang laging may gawin para patunayan yung worth niya. Because existing is not enough, no? And itong klaseng trauma na to, no, maraming roots yan, ano? Whether napupuri ka pagka magaling ka lang tapos hindi ka pinapansin pag may kapalpakan ka, or whether yung training nyo sa bahay, no, parang walang pinupuri, no, pagka may magaling. Pero pagka grabe naman yung mistake mo, yan, napapagalitan, napapalo, nasusumbatan, no. A lot of factors can get into this mindset. Pero basically, ang nangyari, no matter how hard Leo worked, no, kahit ano yung na-accomplish niya, no, it never felt enough. Kasi nung bata siya, hindi siya nakaramdam ng validation, no. Never naparamdam sa kanya na he is loved, no. He is worthy. Kahit saktuhan lang yung grades niya or kahit mataas o mababa. So parang lagi nabibigyan ng kondisyon. No? Ganun yung pumasok sa mindset niya. And again, maraming variations to. No? Hindi lang ito yung nagli-lead sa gantong mindset. Basically, nadala niya yun into adulthood. No? Ang nangyari, trabaho siya ng trabaho, ang dami niya na-accomplish. Pero deep inside, he never felt enough. No? Kulang pa rin. Parang yung puso niya, parang may timba, no, na parang may butas sa ilalim. No? Kahit anong ilagay mong tubig, no, never napupuno. No? Lagi kasing tumatagas, no. So yung trauma na yun yung butas, no. Yun yung wound na nagpaparamdam sa kanya na never siyang enough. So anong nangyari nung naging overwhelming na yung buhay, no, which happens sa lahat sa atin, no, pagka nasa-stress tayo sa trabaho, broken relationships, personal failures, everyone fails naman eh. Ang nangyari, si Leo, na-overwhelm siya doon, no. For someone like him na very perfectionistic in tendencies, no, pag nawala sila ng control, nakukonfirm yung pinakamalalim nilang takot. Which is, hindi ako competent. Hindi ako worthy. No? At dahil sa sakit na yon, it's a pain, no? Worse than death for these kinds of people, no? Dahil doon nila nilagay yung ano nila identity. Doon sa na-achieve nila no? Napupunta sila to different kinds of vices. No? Pwedeng drugs, pwedeng alcohol. Usually not for fun, no? Para siyang form of avoidance or pagtakas, no? It's like an emergency exit from the pain that felt unbearable. And for the short time, no, yung alcohol or drugs, no, pinapatahimik niya yung hiya na nararamdaman niya, no? It's actually hiya or tinatawag na toxic shame, no? Pero yung relief na nibibigay ng mga to, ng mga distractions na to, no, ng drugs, ng alcohol, saglit lang, no? Pagka nawala ng effect, no, the shame will come back stronger. Kasi para bang, okay, achiever ako, pero lalo kong winasak yung sarili ko. So, could you imagine the ripple effect sa utak ng taong yun, no? What they are thinking to themselves. Ang problema, no, sa mga gantong tao na perfectionistic, no, their minds tell them na itago mo yan. No? Kasi pag pinakita mo yung kapulaan na yan, o yung pangit na yan, no, baka i-reject ka ng mga tao sa paligid mo. So, ang ginawa niya, he pushed people away. The very people na pwedeng makatulong sa kanya. So, yung mga ganito usually nag-isolate, no? At ang problema, pag nag-isolate sila, mas trapped sila sa sarili nilang utak. Yung inner critic nila, yung boses na mula nung bata pa sila, sinasabi na hindi sila enough. Lalakas. Lalakas yan kasi tahimik. Yun lang yung naririnig nila. So, sa mga ganyan, the more relief they need. So, saan sila tatakbo? Sa drugs, sa alcohol, o kung anumang bisyo. No? Just to silence that voice. And yan yung cycle na natatrap yung mga maraming tao, no? Kasi minsan, no, or actually more often than not, hiding seems safer. Mas safe magtago than maging honest ako sa mga tao, no? Kasi pag naging honest ako, grabe yung disappointment nila o baka ma-reject ako. Lalo mako-confirm na worthless ako. Pero yung pagtatago actually sa mga taong to, it actually deepens the pain. Mas bumibigat yung sakit na nararamdaman nila pag sila lang bumubuhat mag-isa.
So, ang susi dito sa mga gantong case is if their vulnerability is met with unconditional acceptance. So, if you are a Leo or may kakilala kayong Leo sa buhay nyo, no, it's very important, no, to encourage these people to really open up and share. And once they do, dapat ang pagsalubong natin sa kanila, unconditional acceptance and judgment. It's the belief that they never received nung bata sila. No? That their worth is never to be earned. It's just to be accepted. No? Pag may nagparamdam sa kanila na tinatanggap lang sila, regardless of their flaws, regardless of their mistakes, regardless kung di sila perfect, no? Nang walang kapalit. Then, unti-unti nare-reframe yung mind nila na, hindi ko pala kailangan mag-achieve or mag-earn, no? It's possible pala to be loved and to be accepted kahit may mga flaws and all ako. Doon nagsa-start yung healing. And for people like Leo, it starts with seeking help. It starts with the courageous act of being honest, of being vulnerable, coupled with being met with unconditional acceptance. Doon sila mag-heal. Yun ang long-term treatment kung paano sila makaalis sa mga bisyong yan.